update ko lang kayo guys. Ito naman po para sa sarili ko. No? Ang hirap kasi nang walang nasasabihan. Actually, kinapalan ko na yung mukha ko eh. Kailangan ko lang talagang maisiwalat ba or masabi yung gusto kong sabihin. Isa rin po yatang dahilan ng nararamdaman ko na hindi ko alam, natatakot ako or ninenervyos ako or something na ewan, hindi ko po alam, hindi ko maipaliwanag. No? So, regarding sa pamilya, wala naman akong iniisip, okay naman, maayos naman ang mga komunikasyon namin, okay naman ang lahat, maayos naman ang mga nangyayari sa tulong ng Panginoon. So, sabi ko, so magdamag nga yun guys, kung napanood nyo yung video ko kagabi is hindi talaga ako makatulog. Actually, ilang araw ko nang nararamdaman yung ganun, no? Hindi ko alam, hindi ko maipaliwanag. So, may pinagdadaanan din po kasi ako ng pansariling problema. Bukod sa pamilya, no? So, iisa na lang po yung naisip ko na dahilan kung bakit ganun yung pakiramdam ko. So, hindi ko alam, siguro sabihin na nga pong pride. So, ibinaba ko yung pride ko kanina. Nag-reach out ako dun sa tao na maaaring sanhi ng ganitong nararamdaman ko sa sarili ko. Tinry ko siyang since siya yung mismong umalis na rin, tinry kong i-reach out siya sa Gmail niya, yung ginamit niyang account sa pag-email niya sa akin last time. And tinry ko rin yung buksan yung WhatsApp na binlock ko is nag-work naman siya, and nasin ko nga is last Monday pa siya ang huling open niya. So that means active pa rin. Kaya lang hindi nagbubukas. So sabi ko, ito siguro ang dahilan kung bakit ganito talaga yung pakiramdam ko. Binaba ko yung pride ko. Yung pagiging matigas ng kalooban ko, ibinaba ko para malaman ko kung ano talaga yung dahilan. So yun nga, ni-reach out ko siya. Kinumusta ko. Siguro twice ako nag-send ng message sa kanyang Gmail na sabi ko, kumusta? So wala akong idea kung na-sin niya, nakita niya. And wala kasi ako natanggap din na sagot, no? Sa buong araw. Since madaling araw ko siya ginawa, wala akong na sagot galing sa kanya. Hanggang doon sa WhatsApp niya, wala din akong receive na sagot. And then nag-reach din ako doon sa kanyang isang malapit sa kanya na nakiusap ako na sabi ko huling pakiusap ko na sa kanya yun. Hindi na ako mga abala pa na kung maaari, gusto ko lang malaman na okay siya. Yun lang, matatahimik na siguro ako. So, hindi naman ako nabigo, guys. Hindi ako nabigo dahil sumagot naman yung
tao na sabi nga is nasa work na nga daw. So after nun, sabi ko, sige, salamat. Hindi na ako mangi-istorbo. And then minessage ko ulit siya na sabi ko, okay na, salamat. Hindi na kita istorbo, hindi. At least nalaman ko na okay na siya, na desidido na siya, dahil siya na yung kusang kumawala. So, okay lang na ginawa ako naman, naintindihan ko rin naman dahil malaki rin ang fault ko kung bakit nangyari yung sitwasyon na ganoon. For almost 1 year, guys, na relasyon na iningatan namin. Nawala ganun sa mga kadahilan ng hindi kami, marami kami ng mga bagay na hindi pinagkakaintindihan. Yung mga pinlano namin, yung mga ano namin, is totally nawala na, ganun-ganun na lang. Although marami ako alam kong mga nagawang mali sa hindi namin pagkakaunawaan, hindi rin naman ito maitatanggi na dahil din sa mga nagawa niya kaya nangyayari yung gano'n. Sa hindi namin pagkakaunawaan, kaya gano'n ang nangyayari. So, nung malaman kong okay na siya at kaya niya na, napanatag na yung isip ko, guys, na kaya niya na, at nawala yung nervyos ko, nawala yung pakiramdam ko na hindi maganda. So, hindi ako nagkamali na siya yung dahilan kung bakit ganun yung pakiramdam ko. Anyway, talagang ganun ang buhay. Actually, ako, sa kanya, para sa kanya, kung mapapanood niya tong video na to, alam ko marami naman akong pagkakamali, hindi ko man maamin. At alam mo, malaki rin ang part mo doon. But anyway, thank you sa lahat din. Sa isang taon, hindi na rin biro, no? So, alam ko, okay ka na, ready ka na i-let go yung lahat. Siyempre, alam ko, nasasaktan ka rin, and then masakit din para sa akin. Na kahit gano'n na nangyari, ako kasi yung taong hindi talaga sana bibitaw kahit ano man ang mangyari. Maaaring nagpapalipas lang ng mga bagay-bagay na siguro may natin tampo or kung ano pa man, pero hindi aabot sa gano'n na puputulin ko yung pangako ko na habang buhay. Dahil siyempre, ikaw yung pinili ko. Ikaw yung gusto kong makasama sa buhay. Ikaw yung taong gusto kong bumuo ng pamilya. Ng tunay na pamilya, pero nawala lang din ng ganun. Dahil nga sa mga hindi pagkakaintindihan. Hindi pa sana ako talaga bibitaw. Wala ako dun sa punto ng bibitaw dahil nangako ako. So yung pangako na yun, tutuparin ko. Hindi ako nagbibitaw ng pangako na hindi ko kayang tuparin. Kahit ano pa man ang mangyari. Ang kaso, ikaw na yung kusang bumitaw. So, siyempre masakit. Pero, ito namang luha na to is luha ng saya na at least panatag ng isip ko na hindi mo gagawin yun kung hindi mo kaya. At sabi mo nga, dahil sa akin, tinuruan kita kung paano maging matatag. Nandun palang happy na ako. So, yun lang. Na-share ko lang, guys. Sana sana mapanood niya. Although, yun nga,
Siya na mismo yung nag-block sa akin. Siya na mismo yung nag-ano, and then totally wala na rin paramdam. So, okay na ako. Let go na lang din talaga, and focus na lang din sa balik sa dati, focus sa buhay, focus sa anak, ganon. And wish ko na maging happy ka na sa desisyon mo. At happy ako dahil malaki yung naitulong ko sa'yo para maging matatag ka at kung ano ka man ngayon. So, yun lang. At least, nakahinga-hinga yung damdamin ko, napanatag yung loob ko, na okay ka. Okay na rin ako. Pareho na lang tayong mag-move sa bagong journey ng buhay natin. At gabayan na lang tayo ng Panginoon sa anumang mga adhikain natin sa buhay. Thank you ng marami sa iyo. Maraming salamat sa lahat.